Marami na tayong napag-usapan dito tungkol sa kahalagahan ng kalusugan sa pag-iisip. At sa ngayon nauunawaan nating lahat na ang mga isyu sa pag-iisip na hindi naaagapan ay maaaring humantong sa mga mapaminsalang resulta. Ngayon, tatalakayin po natin ang isang partikular na nakakatakot na kaso mula noong 2017 sa Singapore na ikinagkulat ng buong bansa. Isang lalaking may sakit sa pag-iisip na brutal na nagpalayas ng demonyo sa katawan ng kanyang kasintahan. Ito ang malungkot at nakakakilabot na kwento ni Gabriel Lee at Elsie Lai. Bago ang lahat, shoutout po kina Odette Rivera, kay user Ellis1 from Victoria, Laguna, at kay user VD3 from Philippines. At sa inyong lahat, salamat po sa patuloy na panonood. Naway pagpalain po tayong lahat ng may kapal. Balik po sa kwento, noong huling bahagi ng March 2012, nagpang-abot ang mga pulis sa Jurong West Street 65 sa Singapore pagkatapos makatanggap ng mga tawag mula sa mga residenteng nag-uulat ng kaguluhan. Nagsimula ang mga ingay sa malalakas na daing, pag-ungol, sigaw at maging ang mga iyak gawa ng hirap at sakit na nagmumula sa isang apartment. Ayon sa mga nangungupahan, ang mga nakatira doon ay mag-live-in partner na nagngangalang Gabriel Lee at Elsie Lai. Hindi nila alam kung ano ang nangyayari, ngunit ang kaguluhan ay hindi pang karaniwan para sa madaling araw, kaya napilitan silang tumawag sa mga otoridad. Nang dumating ang mga pulis at sinuri ng maraming beses, wala silang nakitang mali sa dalawa. Ang kakaiba lang ay medyo maputla at pagod si Elsie. Gayunpaman, wala namang makikitang pinsala sa kanyang katawan at walang mga palatandaan na pinagbuhatan siya ng kamay. Sa kabila nito, patuloy na dumarating ang mga tawag at hindi nagtagal, tumawag ng mga pulis sa mga paramedics mula sa Block 633. Isang bagay na talagang kakilakilabot ang nangyari at kailangan nilang makarating doon kaagad. Pagdating ng mga otoridad, nakakatakot na eksena ang bumungad sa kanila. Isang katawan na halos mapugutan na ng ulo, nakahiga at dinukot ang mga mata. Sa tabi ng katawan ay isang lalaking tila hindi nababahala sa nangyari. Siya ay si Gabriel, ang fiancé, nang wala ng buhay na si Elsie. Naggulat ang mga pulis sa pinangyarihan, ngunit ang tanong ano ang dahilan at humantong sa ganito. Para malaman, i-rewind po natin ang oras. Si Elsie Lai Lik Chi ay ipinanganak sa Singapore noong 1988 sa kanyang ina na si Chen Yok Moy at sa kanyang ama na si Lai Yong Song. Siya ang panganay sa 3 anak, responsable para sa kanyang kapatid na lalaking si Lai Jin Chao at sa kanyang kapatid na babaeng si Lai Jin Yuan. Simple lang na namuhay ang pamilya, sa ama na tanging kumikita para sa mag-anak, na nagtatrabaho bilang karpintero habang may isa pang ibang trabaho. Kahit simple lang ang kanilang buhay, masaya naman silang mag-anak. Batay sa mga ulat, kakaunti ang nalalaman tungkol sa social at buhay pag-ibig ni Elsie. Gayunpaman, kilala siya ng kanyang pamilya bilang mabait at magiliw sa lahat ng nakapaligid sa kanya. Bagamat maaaring itinuring siya ng ilan bilang madaling lokohin, sinabi naman ng kanyang pamilya na talagang mapagkakatiwalaan si Elsie. Sa pamamagitan ng kanyang pagsusumikap at dedikasyon, matagumpay siyang nakakuha ng trabaho bilang isang administrative officer para sa gobyerno. April 2011, ang 23 years old na dalagang si Elsie ay nagbabrowse sa kanyang social networking site gaya ng dati at doon niya nakilala ang 36 years old na si Gabriel Lee Howling. Nagsimulang mag-chat ang dalawa at nagkapalagayan ng loob. Hindi nagtagal ay naging mas malapit sa isa't isa. Nagbabahagian tungkol sa kanilang pang-araw-araw na buhay at pagkikibaka. Sa ilang mga punto, nagsimulang mag-date online sina Elsie at Gabriel. At bilang isang 23 years old na nasa hustong gulang, karapat-dapat na si Elsie na magkaroon ng sariling buhay. Pero nahirapan pa rin siyang sabihin sa kanyang pamilya ang tungkol sa relasyon nila ni Gabriel. Kaunti lang din ang nalalaman tungkol kay Gabriel mismo. Ang alam lang ay security guard siya noon sa Singapore. Ikinasal siya sa isang abogada at nagkaroon ng 2 anak. Ngunit sa panahon ng kanyang pagkikipagmabutihan kay Elsie online, nasa gitna na siya ng diborsyo. Ipinagpalagay na kinuha ng kanyang dating asawa ang kustodiya ng mga bata at iniwan siyang mag-isa. Ibinahagi niya ang lahat ng ito kay Elsie, kinukuha ang kanyang simpatya. Nang maglaon, kinailangan na ni Elsie na sabihin sa kanyang pamilya ang tungkol sa kanyang relasyon
dahil seryoso talaga siya kay Lee. Likas na nag-alala ang kanyang mga magulang nang marinig nilang nakikipagrelasyon ang anak nilang si Elsie sa isang taong hindi pa nito nakikita ng personal. Hindi kasi sila sigurado kung mabuting tao ba si Lee. Sa kabila ng pag-aalala ng kanyang pamilya, nakapag-desisyon na si Elsie. Umiibig siya at determinadong makasama ang nobyo. Mabilis na umusad ang relasyon. June 2011, lumipat si Elsie mula sa bahay ng kanyang pamilya patungo sa apartment ni Lee. Sobrang nahuhumaling sila sa isa't isa. Gayunpaman, naging madilim ang mga pangyayari at napatunayang totoo ang mga alalahanin ng mga magulang ni Elsie. December 2011, nagsimulang kumilos ng kakaiba si Lee. Nag-aalala, tinanong siya ni Elsie kung ano ang bumabagabag sa kanya. Sinabi ni Lee na nahihirapan siyang makaramdam ng kaligtasan sa kanilang tahanan sa paniniwalang may nagmumulto dito. Sinubukan ni Elsie na alyawin ng nobyo, ngunit iginigiit niya pa rin ang kanyang paniniwala. Sinasabing may kailangang dapat gawin upang maalis ang masasamang espiritu. Sa pagdating ng unang bahagi ng 2012, sigurado na si Lee na wala na sa kontrol ang mga espiritong namamahay sa kanilang tahanan. Naniniwala pa siyang sinapian na rin ng masamang espiritu si Elsie. Dahil sa paniniwala niyang ito, dinala niya si Elsie sa pari para sa isang exorcism. Gayunpaman, walang nakitang demonyo ang pari kay Elsie, kaya't pinauwi na lang din sila. Dahil sa pagkabigo, pinilit ni Lee si Elsie na magdala ng isang maliit na Biblia kahit saan ito magpunta, kahit pa sa trabaho. Bakit kaya siguradong sigurado si Lee tungkol sa kanyang salaysay na pagsapi? Ito ay dahil sa pagsisimula ng psychosis. Ang mga taong nakakaranas ng psychosis ay nawawala ng ilang ugnayan sa katotohanan mula sa simula hanggang sa lumubha. Nahihirapan sila sa kung ano ang pinagkaiba sa pagitan ng kung ano ang totoo at kung ano ang hindi. Kabilang dito ang mga nakikita at mga naririnig ng mga bagay na hindi naman nagagawa ng iba, at ang paniniwala sa mga bagay na hindi naman talaga totoo. Bagaman hindi natin alam kung nakaranas ba si Lee ng mga halusinasyon, ang tiyak lang ay malakas ang kanyang paniniwala na may mga multo at espiritu sa paligid. Hindi masyadong naiintindihan ni Elsie ang sitwasyon. Hindi niya alam ang mga isyu sa pag-iisip ni Lee. Sa kabila ng kakaibang kanyang pinagdaanan, nananatiling matatag ang pagmamahal ni Elsie sa kanyang nobyo. Kaya't hindi na nakapagtataka nang tanggapin niya ang proposal ni Lee noong bakasyon nila sa Genting Skyway. Ang gusto lang naman ni Elsie ay normal at masayang buhay, kasama ang taong pinakamamahal niya at wala ng iba. Gayunpaman, ang lahat ay nagwakas sa isang kisap mata. March 30, 2012, nagsimula ang lahat. Bandang 6 p.m, pinaliguan ni Lee si Elsie sa banyo sa kusina. Narinig ng isa nilang housemates ang pag-ungol ni Lee at ang bahagyang malakas na pagbabangayan ng dalawa. Noong una, akala nila tipikal na bangayan lang ito ng magkasintahan, kaya't napagpasyahan nilang hayaan na lang ang dalawa upang ayusin ang kanilang mga problema. Pagbalik nila mga 8:45 ng gabi, nasa banyo pa rin ang magkasintahan. Narinig din ng isang domestic helper na nagtatrabaho sa apartment sa itaas ng unit ni Lee ang malakas na sigawan at taing. Nagtataka, idinikit niya ang kanyang tenga sa sahig at nakinig. Narinig niyang sumisigaw si Lee na umalis ka, bumalik ka na sa langit. Maging siya man ay nagtaka din, pero dahil sa wala naman siyang gaanong alam sa sitwasyon, hinayaan niya na lang ito at nagpatuloy sa kanyang trabaho. Nang tuluyang lumabas sa banyo ang dalawa, napansin ng kanilang mga housemates na mukhang namumutla si Elsie at inaalalayan ni Lee. Saka pumasok sa kanilang kwarto at nagpatuloy ang malalakas na ingay hanggang 11:08 ng gabi. Ito ang nag-udyok sa mismong tenant ng kanilang unit na tumawag ng pulis upang mag-ulat ng isang hindi pagkakaunawaan sa flat. 2 pulis ang dumating bandang 11:70 ng gabi at kumatok sa pinto ng silid ng magkasintahan. Binuksan ni Lee ang pinto at sinabi sa mga otoridad na nagtatalo lang sila ni Elsie. Nakita ng mga pulis si Elsie na nakahiga sa isang kutson sa sahig. Mukhang mahina ngunit walang makikitang mga sukat. Umalis sa mga pulis bandang 11:40 ng gabi matapos utusan ng magkasintahan na panatilihin ang katahimikan.
Habang lumalalim ang gabi, patuloy na nakarinig ng daing, panaghoy, hagulhol, at sigaw ni Lee ang iba pang mga nangungupahan sa unit. 6:30 ng umaga nagising ang mga nangungupahan at nais na tingnan ang magkasintahan dahil tumigil na ang ingay. Gayunpaman, isang bagay sa ibaba ng pinto ang nagpahinto sa kanila sa takot. Dumadaloy ang dugo sa siwang ng pinto. Agad silang humingi ng tulong. Amoy dugo ang hangin sa sandaling pumasok sila. Sa pagsilip sa bahagyang nakaawang na pinto ng silid, isang nakakatakot na eksena ang bumungad sa kanila. Hubot-hubad mula baywang pataas, nakahiga si Elsie sa ibabaw ni Lee. Naunang dumating ang mga paramedics ngunit nag-alinlangan sila. Hindi sigurado sa buong saklaw ng sitwasyon o sa posibleng panganib. Ang mga paramedics inaakalang hindi ligtas ang sitwasyon, hinintay na lang na dumating ang mga pulis. At sa panahong to, dinukot ni Lee ang mga mata ni Elsie at pagkatapos ay itinapon sa labas ng bintana. Pagdating ng mga pulis, pumasok sila sa silid at nagulat nang makita si Lee na may hawak na crucifix sa tabi ng wala ng buhay na katawan ni Elsie. Ang kalahating hubad na katawan ni Elsie ay may mahigit 40 saksak. Isa sa pinakamalubha ay isang 13 cm ang lapad na sukat mula sa isang nabigong pagtatangkang pugutan siya ng ulo. Bukod pa rito, ang kanyang kanang bukong-bukong ay may malalim ding sukat na may sukat na 13 cm by 8 cm mula sa hindi matagumpay na pagputol. Sa tabi ng katawan ay 2 paris ng gunting, isang rotary can opener, isang martilyo, at isang paris ng pruning scissors. Nakahiga si Elsie, wala ng buhay at halos mapugutan. Ang kanyang mga mata at kumpol ng buhok ay nakuha sa labas ng bintana ng unit. Inaresto naman kaagad si Lee na hindi na nanlaban. Agad siyang ipinadala ng mga otoridad para sa psychiatric assessment. Sa panahon ng assessment, tinukoy ni Lee ang kanyang kasintahan bilang si Elsie Lucifer. Naiulat na si Lee ay nagkaroon ng matibay na paniniwala sa mga multo at mga espiritual na ari-arian mula sa muring edad na naimpluwensyahan ng mahigpit na pagpapalaki sa kanya bilang Katoliko. Ang mga ideyang ito ay naging mga kinahuhumalingan habang lumalala ang kanyang kalusugan sa isip na nagtulak sa kanya sa karumaldumal na aksyon. Iminungkahi ng assessment na sa tamang pangangalagang medikal, maaaring naiwasan sana ni Lee ang isang mapaminsalang landas. February 23, 2017, ang 42 years old na si Lee ay pumasok ng guilty plea sa isang bilang ng culpable homicide, hindi katumbas ng pagtapos ng tao, para sa pagkalagot ng hininga ng 24 years old na si Elsie Lai. Sa korte, kinilala ni Lee ang kanyang kakilakilabot ng mga aksyon na tila nagsisisi. Inilarawan niya ang karumaldumal na detalye ng kanyang pagsisikap na pugutan ng ulo ang kanyang kasintahan. Sa harap ni Judicial Commissioner Pang Kang Chau sa mataas na hukuman, natanggap ni Lee ang hindi inaasahang 10 taong pagkakakulong na sentensya para sa kanyang malagim na krimen. Orihinal na kinasuhan ng pagtapos ng tao, ang kanyang kaso ay ibinaba sa culpable homicide dahil sa isang maikling psychotic disorder noong panahong yun na nagpabawas sa kanyang mental responsibility kahit na alam niyang mali ang kanyang mga aksyon. Isinasaalang-alang ang ginawang kalupitan, ang Deputy Public Prosecutor na si Hai Hong Chun ay humingi ng pinakamababang 12 taong sentensya kahit nasabihin pang may sakit siya sa pag-iisip. Natural na tutol ang pamilya ni Elsie sa hatol. Tinapos ang buhay ng kanilang anak sa pinakakarumaldumal na paraan, tapos ang salarin ay makakatanggap lang ng 10 taong sentensya sa likod ng mga rehas. Siyempre, hindi lang umupo ang pamilya at hinayaan lang ng ganon. 3 araw pagkatapos ng paghatol, February 26, nagsimula ng online petition ang kapatid ni Elsie na si Lai Jin-chao. Nakasaad sa petisyon ang kanilang kawalang kasiyahan sa 10 taong sentensya para sa culpable homicide. Humihingi sila ng mas mahabang sentensya. Sa pangangatwirang si Lee ay isang banta sa kaligtasan ng publiko. Naka-address sa Attorney General's Chambers, umabot sa 500 lagda ang petisyon sa loob lang ng isang araw. Sa kasamaang palad, walang mga talaan ng anumang mga aksyon na ginawa bilang tugon sa petisyon na to. Ang nanay ni Elsie na si Madam Chen ay nakita ang taong tumapos sa buhay ng kanyang anak sa unang pagkakataon sa korte. Alam niyang karelasyon to ng kanyang anak na si Elsie at hindi niya sinang-ayunan ang relasyong yon.
At noon niya palang talaga nakita ng personal ang lalaking minahal ng kanyang anak na siya ring tumapos sa buhay nito. Nalungkot ang ina ni Elsie. Pakiramdam niya hindi patas dahil sa kasuklam-suklam na kalikasan ng pagkuha sa buhay ng kanyang anak. Sinabi ni Lee Chinchao na inaasahan ng kanilang pamilya na habang buhay na pagkakakulong ang ipapataw na parusa kay Lee. Binanggit niya ring mas naging emosyonal ang kanilang ina nung kaarawan at anniversary ng pagkawala ni Elsie. Hinuli si Lee noong 2012 at nasintensyahan noong 2017 ng 10 taong pagkakakulong. Dahil nakapagsilbi na siya ng 5 taon sa bilangguan sa oras ng paghatol, mayroon na lamang siyang 5 taong natitira sa kulungan. Ibig sabihin, nakalabas na si Lee noong 2022. Sa ngayon, wala pang update kung nasaan si Lee at kung ano ang ginagawa nito. Ang pagtapos sa buhay ni Elsie ay talagang hindi nararapat. May iiwasan man ito o hindi, lubos nating mauunawaan ang takot at pagkalitong malamang na naramdaman niya noong mga huling araw ng kanyang buhay. Hindi ko po maiwasang isipin kung naging iba kaya ang pangyayari sakaling hindi niya nakilala online si Lee o kaya naman ay hindi siya nakaramdam ng simpatsya sa mga paghihirap nito. Nakakalungkot na hindi nakuha ng pamilya ni Elsie ang hustisyang nararapat sa kanila dahil nakalabas na si Lee sa kulungan. Naway lubos niyang matanto ang kabigatan ng kanyang mga aksyon at mabuhay ng may pagsisisi sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Ito lang po para sa araw na to. Salamat po sa panonood.